AP Bren in the entire MSC stage kung saan Liquid Echo pa nga ang tumalo sa kanila. Meron tayong quote dito mula sa isang player. Others have always looked down on us to be the strong Malaysian team. To have other teams look at us is a threat, just feels good. Sinabi ng taga SRG. And what I'm feeling right now is maybe a Faramis ban getting baited by Falcons sa AP Bren. Tinanggal nila yung Valentina dito. The second most banned hero for SRG at 5 bans is the Faramis. So tatanggalin ba dito ng SRG at magiging factor ba yun? Kasi yung Faramis pick up yung nagulat sa Liquid Echo. Kapag ka natanggal nila rito yun, ma-open lang din ulit yung possible highly contested Ling and Roger. And now, hindi nga din ginalaw yung Faramis. So napakaraming open na prio picks kung tutusin ngayon. The Ling, Roger, or even, as you've mentioned, the Faramis. Pero ayun na nga ang priority nila. Sabi, bawal hawakan ni Innocent yung Roger. Historically speaking, Renmar, this Roger na napupunta sa Falcons AP Bren, kadalasan ay kay Super Marco to, di ba? Hindi na napupunta sa jungle. Yeah. Well, for Falcons AP Bren, 8-0, undefeated ang Roger nila. We're just gonna have to double check here kung it is strictly just a Super Marco hero. Once ginamit na ni Kyle TZ yung Roger and 100% win rate din siya. Wow. At sa kabila naman, oh my, agarang lock-in para sa Angeling duo ng SRG. Ito na yun, yung mga binabanggit natin kanina i-contest na pasakamay na agad nila. Pero isa pa siguro sa mga nagiging katanungan ko ngayon is mahahawakan ba ng SRG din yung Ruby? Or i-deny na ba yun ng Falcons AP Bren? Since isa rin yun sa magiging magandang pansagot potentially sa mga gustong gawing engages dito ng SRG later on, since they already have the link. And also since wala na yung Terizla, so possible medyo i-flex pa. Pero oh wait! Oy! Ay, syempre, panindigan na raw nila agad yung flex. Sinabi mo to kanina, Renmar, the Julian flex pick for the side of Falcons AP Bren. Do you think this will go to few o tinitimpla pa natin kung saan ang punta nito? Makita natin pag fourth pick na ang SRG kasi nagbarats there's a good feeling na Barats EXP lane to para sa Falcons AP Bren. So this still might be an assassin jungle Julian kasi madalas yung XP Barats lumalabas lang naman talaga yan kung mag-a-assassin kayo eh. Kung walang Terizla, kung walang Arlot, Barats kukunin mo sa EXP lane. Ngayon, pipiliin na ba dito ng SRG ang kanilang the Moskov. Wow. Innocent na. And this is a lot of global presence para sa kamay ng SRG. Kumbaga kahit may maiwan sa side lanes, mapa-Angela man yan o Moskov, may paraan na makapunta agad or makalaban agad in a team fight across the map. And you could say the same for the Ling. Now that we enter the second banning phase, ano bang ma-expect natin? Medyo ang daming flex pick sa FCAP eh. Yung problema dito is Falcons AP Bren kailangan nila ng range. Range magic damage. You can get the Farsa, maybe even, well no, you don't get the Novaria kasi wala naman tanky jungler. So the Farsa would be a good pick for Falcons AP Bren kung wala lang yung Ling presence. So yung SRG magpapaisip sila, magtatagal pa ba sila dito ng mga long range mages? Of course they're gonna respect the Faramis here, pero huwag kalimutan, one of the heroes na nagbibigay ng hirap talaga sa marksman is the Lilia, which napakita naman ni Few na nilalaro niya. So if there comes a Lilia ban in the second phase, hindi ako magugulat dito para sa SRG. Yeah, ngayon ay parang yung pinaka magiging accessible na lang for a few na kayang makipagsabayan dito sa makukulit na heroes, assassins, and global presence is if not the Lilia, yung Julian na posible nga din talagang gawing jungler dito netong si Kyle TZ. And possible din na magkaroon din sila ng atensyon na ngayon sa mga possible na magiging heroes ni Flap kasi yun yung isa sa magiging pang-disrupt talaga later on, lalo sa mga gustong gawin ng SRG. Hindi rin kasi nila revealed pa completely sino yung magiging Stormy hero dito. And maganda na yung wala na yung Yuzhong, pero for other heroes ni Flap na, by the way, ay napaka-flexible kasi na-XP na rin niya previously yung Barats, ay napakarami pa niya pwedeng ilabas. I just want to talk about the Angela pick as well, no, na nanggagaling sa SRG. Hindi rin pala sure that this is a roam or a mid lane Angela. Because the only Angela game that SRG has napunta kay Stormy, hindi pa nag-roam Angela dito si Yum, so most likely this is going to be a mid Angela para sa SRG. So the roamer pickups for SRG might either be along the lines of a Grok. Ay, ayun. It's right away tinanggal, wala na din Tigreal dito. Let's see.
if they're gonna think about stealing away the Lolita, because Lolita is still up and available para kay Ogwen. And Ogwen has been playing a lot of Lolita games so far. Isa sa mga pinakamagandang kontra sa Luyi na nakaban this time around. But I would say, even against the Moskov and an Edith on the Primal Wrath, ay napakaganda pa rin ng Lolita pick. At tanong, ay kukunin nga ba ito ng Falcons AP Bren? Mas magiging maganda yon instead of the Minotaur na isa rin sa mga madalas or pinaprioritize dito na picks netong si Ogwen. Lalo pa tinanggal na rin yung kanyang Tigreal. Unless gugustuhin nila kumuha nung todo suppress hero din since binan out naman nila yung Valentina such as the Kaja. But then napakarami kasing pwedeng maging sagot or pang counter engage na rito ng SRG with just the Edith na hawakan na nila. Let's see what they're gonna pick up here. Again, ito yung strength lately ng Falcons AP Brent. The Roger and the Julian is flex. Yung Roger pwede pa mag-jungle, pick up a different gold laner because the Roger Moskov matchup might not be that fun para sa Roger, especially na merong Ling na kasama. Pero Minotaur kukunin ng Falcons AP Brent at nag-Hayabusa si Kyle TZ. And this ensures na mid lane few Julian nga ang ating makikita at XP lane Barats. And the Hayabusa coming in from Falcons AP Bren. Ano ang magandang last pick ng SRG? May heal pa dito ang SRG. They've showed it up before. They can put the Edith in the EXP lane instead. Si Yum sata yung hero yung hinahanap nila para sa kanya. So this might be an Edith EXP. Then meron pa rin namang Ruby dito for Yums para mag-break ng tempo ng team fighting. Ang tinitingnan ko talaga dito ay Ruby since nagamit naman na previously ni Yums yung Edith, and at the same time maganda rin siyang pangsabayan doon sa Minotaur na hawak-hawak. Pero if not doon ay meron pa naman din silang mga kakaibang mga XP laners na pwedeng ipakita sa atin, though if hindi man ito EXP, mas recommended nga na ayun na. Ni-roam yung Edith. Ni-roam na nga yung Edith. And a CC pick to round it off for Selangor Red Giants. A CC versus a Barats in our XP lane matchup between Flap, TZ, and Cram. Game 1 pa lamang ito ng Best of 7 series in the Grand Finals of MSC 2024. Simulan na natin ang storya. Puntahan na natin ang casters. Casters, kayo na. Assalamualaikum Riyadh at Pilipinas. It's yet again Championship Sunday. Ako po si Manjin Valdas kasama si Chantel Hernandez. Pilipinas muli ang lalaban sa Grand Finals at may bagong bumibida. Chantel, ito ay kupunan mula sa Malaysia, ang Selangor Red Giants. Bagong storya na naman sa aklat ng kwentong kung sino nga ba talaga ang pinakamalakas, at napakaganda na meron nga tayong panibagong contender. Yes sir, yes sir. At alam mo na, tagal nating nasanay sa mundo ng MLBB, lalo na kung ikaw ay talagang nanonood ever since, no? Sa umpisa pa lang na palaging Indo at Pilipinas, pero nunood muna sila ngayon kasi nga ang Malaysia, ang bagong bida, buong Chantel, simula pa lang January pa lang nung nabuo tong team na to, tinititigan na to ng lahat ng mga teams ng Pilipinas. Tsaka nung dati parang ang dami pang kumukwestiyon sa kayang gawin ng SRG. Pero pinutunayan nila sa lahat, even na Yum sa isang interview binanggit pa niya na sa dating yung teammate na si Chico na kaya rin nila na talagang maging tanyag sa international tournament. Ilang beses na nagkaroon ng mga moments ang Malaysia na akala mo aaging, pero nung nabuo ni Michael Angelo aka Arcadia ang team na to, sila mismo ay nagtaka na, teka, bagong team lang tayo pero lumalakas tayo, sumusolid tayo na to the point na umiingay yung pangalan nila sa mga team sa Pilipinas. Kasi let's be real, ang lakas nila sa scrims, yun yung usap-usapan. Kaya yung mga scrims na yan, kaya ba nila transition dito dahil sa taas ay binalagpag agad ni Kyle TZ, yung XP laner na si CC na si Cram at si Seikis pa. Double kill para kay Kyle. Napakabilis, wala pang 2 minuto, 2 kill na agad para sa side ng Falcons AP Bren. At para nagigigil na naman ang mga manlalaro natin galing sa Pilipinas dahil inantay lang nila mag-level 4 si Kyle TZ. At alam mo, yung kwento nga dito ni Kyle TZ, sabi niya, assassin ko na to kasi mabalik tayo sa nangyaring MPL Philippines nung nakaraan. Na 0-4 sila nung Grand Finals na yun. Nag-training sila ng mabuti, nagkatalo-talo sila, hindi rin sila natalo din sila sa Cebol Qualifier nun So kumbaga sabi ni Kyle TZ, teka lang parang assassin ko na to. Kasi fun fact, Chantel, alam mo ba, na tuwing nag-a-assassin siya nung nakaraang season, natatalo sila.
So para talagang inano niya na, sinelya na niya na dapat pagdating sa MSC kaya ko nang gamitin. Oo, at saka nag-update eh. Ayan. Nag-update. Sabi nga nila kaya nila natalo yung ibang mga teams dahil na rin sa meta. Na Oo. assassin sa mga hindi nakakaalam, may panahon talaga na assassin yung ginagamit ni Kyle TZ. Kaya nga idol niya rin before, Si Carl TZ. Kyle TZ. Kaya marami naging TZ eh. Tapos nandiyan din si Blap TZ. Oo. Na alam naman natin may iniinda and I think still the process of healing dahil nga sinabi niya mismo na meron siyang internal na nararamdaman na internal organ. Pero ngayon with this, yung magic damage, papunta na tayo sa game. Yung magic damage ng Falcons AP Bren, napakaganda sa early. Ganda na panghuli. Hinuli dito. Sino yan? Napakita dito na welcome and si Guys na naman, si Sky Prince ang mahuli dito ng Falcons AP Bren. So parang hindi na nila pinapa-aura dito. Yung Wala pwede katapat ng pinag-uusapan natin. And the crowd goes wild. Wala nang auraan. Kung aura ka naman talaga, aura dito talaga yung defending champion. Chantel, actually hindi naman defending champion ng AP Bren. Pero sa M-Series, sila. Kasi nga naman Onyx ID ang defending champion. Pero alam naman nating lahat yan. Pag Grand Finals, kumbaga parang tayo na yung sa pelikula, sa tagal-tagal na ng MLBB na nag-Grand Finals ang Pinoy, parang Pinoy na yung villain dito eh. Sa end credits, parang tayo na yung pinakahuli sa featuring. Di ba ganun yun? Na pag sa credits, yung pinakadulo yun yung para may pinakamalaking pangalan. Tayo na yung parang Thanos eh. Yan na. Kumbaga, etong nabuo yung Selangor Giants. Teka lang kami naman gusto namin bagong bida kami. Kaya naman dumating dyan si Cram, dumating dyan si Innocent. Isipin mo kahapon lang, instant millionaire agad. Magkano nga ulit? 500,000 USD, Chantel. Grabe, kahit ilan sila maghati-hati dyan ay talagang paldo. Panagkataon. Paldonis, mapunta tayo sa game, Chantel Bumalik yung Hayabusa, look at that. 3-0 at meron ng Skypiercer. Alam natin si Skypiercer kasi talaga yung mga paborito na item ng karamihan ng mga players ngayon. Kasi una sa lahat, mura, tas yung damage na pwede mo ibigay. 1.5 lang yan. 1.5 lang yan, pero ganun kasakit yung, or parang hindi pang 1.5 yung damage na binibigay niya. And speaking of damage na sinasabi natin, nagkaroon ng hard guard doon kay Cram, kaya nakatakas at bigla na lang umalis si Kyle TC. Napakalupit ng early game na meron yung Falcons sa AP Bren, pero kailangan pa rin mag-worry dito dahil yung Selangor Giants medyo similar yung lineup na nakikita ko dito, Chantel. Parehas Assassin. Ang tagal na natin hindi nakakita ng Assassin versus Assassin matchup. Oo, no? Parang kailan ba yun dati? Hindi ko na maalala kasi puro utility, puro Predrin, puro Baksha. Pero ngayon, Kyle TZ, or pwede mo nang sabihin, Kyle Tusok na rin. Kasi tumutusok din siya ngayon. Now, going into the turtle. Remember, 3-0 si Kyle. So medyo masakit yan. He doesn't have the OG shadow kill as yet. But then again, nandito si Yams. Meron bang magaganap na kaganapan? Kalahati buhay na turtle. Dito na yung mga players, pero si Cram biglang mawawala ng buhay. Napakita magpasok doon, nag-flicker pa. Few with the kill at sama pa dito. Ito na nakuha ng Falcons AP Bren. Another kill para dito sa ating mga manlalaro. 4-0, 4-0, 4-0, 4-0 for Kyle TZ. Parang ML na ML. Ang bata mo, Chantel. Parang pagkagising yata sabi niya, kailangan ko na agad manalo. Kailangan ko ipakita na hindi pwedeng taputan yung assassin ko. Pero sa may bottom lane si Innocent, na kayo magiging target. Okay, may hard guard doon. Pero bitin yung hard guard para kay Innocent. At mukhang hindi nakapag-chewing gum si Innocent dito, Chantel. Oo nga pala, binanggit mo yan kanina during yung entrance ng mga players natin. Ano pa kasi naman, Jean, si Innocent, parang lagi naka-chewing gum. May chewing gum, may baps. So, nangyari? Abangan natin mamaya kung may nginunguya na. At ito ang ating hero. Pinag-usapan na rin naman natin mga assassin. 50-50 yan. 50-50 lang. Konti lang yung diriko, pero ito liliko yata yung team fight natin. At naagaw ba? Okay, hindi ata naagaw ba? Naagaw! Kyle TZ with the steal! Ang taas ng kalamangan niya kay Sekis. 4.7 sa 2.5. Kalahati yan, te! Naku, kung ikaw yung link dito, parang sabi nila, ikaw na yung medyo teka lang, habol lang muna tayo, wag na muna tayo mag-teamfight. Pero paano nga naman hindi mag-teamfight kung laging pinipilit dito ng Falcons AP Bren magkaroon ng clash? Alam mo, pag may kalaban ka talagang Ling, nagkakaroon lagi ng 50-50 gameplay na kung saan dapat pinoprotektahan nyo yung purple, kailangan din ng Hayabusa yan! Hindi na mapigilan si Kyle TZ. Totoo yung nabasa natin, unstoppable. 5-0-1 para dito sa Hayabi at diretso pa nga yata doon sa may top lane if ever na pwedeng umabol. Well, ang daming damage output ng Falcons sa AP Bren. Ginawa pa ang katapat. Parats! At doon na nga sinepat at niyatap. 8-0 para sa Falcons
AB Bren. Parang medyo nahihirapan talaga dito ang Selangor Red Giants at tumiretso pa nga doon sa may orange buff. Kung ikaw ngayon ang SRG, parang hirap ngayon gumawa ng plano kung paano kakabigin tong laban na to. Oo, ang hirap kasi hindi nangyari yung early game na gusto nila eh. Kapag Ling ka kasi, ladies and gentlemen, kapag Ling lineup kayo, gusto nyo mag-snowball din yung Ling. Ang problema, ganun din yung lineup ng kabila, snowball. Pero ang dami kasing cash ng Falcons sa AB Bren. Plus, alam mo, isa sa problema na dito, yung baka, si Ogwen. Kapag pumapasok yan si Seikis, ang ginagawa ni Ogwen, ninaharangan niya lang eh. O, tsaka parang pa-counter set, pero wait lang, pumasok dito si Yum. Sa diretso yung pag-Tempest of Blades, ginamit na rin si Kais. Pero mag-counter engage para dito kay Ogwen. First service shutdown, napigilan na nga. Dito si Kyle TZ at itutuloy pa dito na SRG. Tingnan natin na si Yams, napakagandang Earth Shatter. 5 na nagsama-sama ang SRG at ito yung kalakasan nila. And finally, SRG getting the victory sa isang team fight. Nagamit pa nga yung CC at yung Angela combo. Hindi lang pala sa Ling yun, pati pala sa CC rin yun. 5v5 na talaga. Yun yung first time natin makikita ng 5v5. At SRG, nakikita na natin ngayon yung damage ni Innocent. Alam mo, Magjin, parang mamaya pwede rin ang sakyan dito ng Angela is si Innocent. Kaya kailangan may makahanap dito or mapigilan man lang yung Ling. Kung titignan mo yung mga games dito ng SRG, kung susumahin mo yung mga Moskov games nila, alam na alam nila dito kung lamang ba sila sa resources o hindi, kung nakalamang ba si Innocent o hindi. And meron sila ditong biglang shift towards to Innocent na gameplay na kapag hindi naging effective si Seikis, meron pa silang Moskov dito. And I should say, Chantel, bilang isang marksman na laging binubuhat si Butters, no? Bilang isang marksman na binubuhat si Naburito, pinakamalakas na gold laner ngayon, T-release lang Moskov talaga. Moskov talaga. So kay Innocent ang bola. Siguro kasi yung Moskov parang pwede siyang umabol bigla sa teamfight, yung global presence na binabanggit natin. Oo. Tapos yung sibat sa bater. So, sibat sa pader, tapos tira mabilis. Tira mabilis. Parang pako yung concept niya doon na dinidiin pa talaga. At nadiin na nga dito yung kanya shadow kill. Okay. Si Kram dito ay medyo masasaktan. Pero walang magiging casualty para dito sa SRG. Ang dami kasing global presence ng SRG. Number 1, meron kang Ling na tumatalon-talon. Alam mo naman yan. Tapos number 2, meron kang yung heart guard nung Angela. Oo nga pala. Number 3, mabilis din si Sisi. Alam mo naman, pag nag-ice skating na yan, ang hirap pabulin yan, niloko ka lang yan. Number 4, si Innocent, meron siya nung sibat ng mulawin. Yung mula hanggang dulo ng walang hanggan. Oo, yung mararamdaman mo na lang bigla yung ugakpak. Oo, mararamdaman mo to the point na kaya nilang rumisponde kagad sa galaw ng Falcons sa AP Bren. Kaya naman binubugbog sila nung una ng Falcons sa AP Bren para hindi maabot ng Selangor Red Giants yung power spike. Kasi kapag nabubuhay sila dun sa mga team fight, marami agad pupunta kasi nga ang taas ng global presence. Ay, parang balik buhay din. Oo. Meron nga din silang dito pero hindi na nakasilip doon sa may Lord. Ito na naman ang inert na naman ni Flam. Ito na, dito na swell cam. Pero saan pa nag-guard? Si Yams ang una mawawala dito. Ang inert guard ni Sisi na naman. At yun yung mga yu blitz na meron. Si Kram at with the hard guard. At nakalasit pa si Seikis. Oh no! Nandito na si Seikis. Lumipad-lipad. And shadow kill mula kay Kyle TZ. Kakayahan niya mabubuhay dito. Super Marco, kakalmot. Kumalmot nga. Grabe, umawo pa. May ganun pa pala. Naamoy si Kram. I can smell you like the rock. Pero nako, si Seikis na huli si Kyle TZ. 4 ngayon ang nawala sa Falcons AB Bren. Pero sa Falcons AB Bren, meron silang Lord nakabang dito si Super Marco just in case. So may kita natin pagdating doon sa mga longer team fights, SRG ang parang mas tumatagal. SRG ang parang mas nagiging maganda. Sabihin na natin yung positioning. Pero kinagandahan is meron mga objective na nakuha ang AP Bren. Ako, ate mo, Chantel, nabawi na kaagad ng SRG yung kalamangan ng Falcons. Unti na lang bigla. Na-excite din ata, pati ata yung mga Pinoy na-excite kakachire. Kasi kumbaga, 4-0 yan kanina eh. Oo nga eh. 10-7 na. At kaya tama ka, agree ako sa'yo, kumukunat kasi sila dahil dun kay Anje. Dahil kay Si Stormy. Kay Stormy. Ano nga tawag sa kanya? The Malaysian Golden Mage? The Golden Mage. Ewan ko, pakiconfirm na lang sa comment section. Pero ang ganda nun Golden Mage. Parang pwede yata yung maging moniker ko nagkamaliman. Si Stormy, alam mo, masasabi ko talaga kung mag-combo ako dito ng mga top 1, 2, 3 na mga mages, ilalagay ko talaga dyan si Stormy. Sorry na kay na Kuya Sanji, sorry na kay na Kuya Pew, Sans, kay Gilak Sans, sorry na din. Pero ilalagay ko talaga Stormy number 1 kasi para sa akin since M-Series pa yan eh. Since M-Series pa magaling yan eh. Oo nga pala, parang pinatunayan niya rin yung kanyang pangalan. Tsaka nakikita natin dito na parang hindi din talaga siya nata-target. So, Selangor Red Giants, ginamit yung shadow kill. Wait lang. Ay, naku. Ako po parang pinipilit yata. At hinaharap na nga dito. Sabi niya, huli ka, ginamit mo na yung ultimo. Ito naman, Tempest of Blades sa ilalim ng Torre. The Sky Prince, nagpapakitang gilas pero hinahabol dito. Takundok pa! Makulit ka, boy! Sabi ni Super Marco. So,
Lahat ng mga pwedeng opportunity, ginamit na talaga ng Falcon Safety Bren. Magandang double kill para dito kay Super Marco. Sabi nila, dalawa na yung natitira. Sorry kabayan, pero gusto din naming manalo dun sa teamfight na yon. Pwede pa nilang kuhanin yung Torre dito sa gitna at pwede din na dumiretso mamaya doon sa Lord. Pero gusto lang sabihin, nakakatakot dito si Kais. Oo, si Kais, men. Ang ginagawa dito ng SRG, ate, tatabi-tabi sila, binibait nila yung OG Shadow Kill. Kasi gusto mo yung OG Shadow Kill solo eh. Pero teka lang, mamaya na mukhang may laban natin. Nilabas yung elepante dito na wala kagad dito. Yung immortality na meron, si Mr. Yams at si Yams 24 seconds down. Habang si Kais dito, pinipilit na ngayon yung Lord. Ilaban mo nila to, meron siyang hard cut, place nilabas na naman. At ngayon, sino may iwan na wala? Si Super Marco! May kita natin itutuloy pa kay teamfight. Double kill lang. Naku, nawala yung Jungler natin. Pero si Innocent nakita na nila. Meron pa rin 3 players na buhay dito para sa Falcon Safety Bren. Habang nakuha naman ng SRG, yung Lord merong Winter Crown na gagamitin doon. At sa may top lane, kabuting ang baka pero always gonna be down. Oh my God, yung idol ng mga kids, hindi niya nahuli si Seikais dito. Seikais naglakad, and another 5 kamote! Nabawian tayo sa kamote! Grabe yung palitan dito ng mga root crop. Ang punot dulo talaga ng laban na to is kung sino ba talaga makakauna dun sa Lord na nasimulan na. At mukhang mainit ngayon ang SRG dahil sinisila nila yung mga torre ng Falcon Safety Bren. Ate Chantel, alam mo sinabi ni Michael Angelo, sabi ni Arcadia, matapang daw talaga yung mga players niya at pinapakita ngayon ng SRG yung tapang nila. Kasi nga, sa mga games na nakita natin, it's all about the team fights para dito sa side ng SRG, ng Selangor Giants. Napakagaling, kumbaga in layman's term, sa mga Pinoy na mga nagra-rank games, pagdating ng clash, ang sinasabi, ang galing pumindot, ang gagaling din talaga pumindot, ang galing ng chemistry. Mabibilis sa mga kamay. Mabibilis din nila makukuha dito yung torre. At kailangan, makukuha na agad si Yums dito. Super Marco with the kill at dead diretso. Iba nga pumasok na Tempest of Blades. Medyo na palalim yata si Kais. Wala si Yums dito, support V5 to, lalaban na lang daw. Dahil merong hard guard, pero ang lalim mo boy! Pasok si Mew, normal lakad, tignan natin nilabas at Ibon. May panggigil pare! Ramdam natin ngayon, sabi ng Falcon Safety Bren, sige subukan mo lang na lumalim. Nasa ilalim na ng torre, talagang talagang bibigyan dito si Kais at na-shutdown na nga at si Kram nahuli pa, nagkasalubungan at nakuha na nga! Oh, naku, humiwa, chinukchat ni Kyle Dizzy at nilabas ni Pew ang Ibon. Pew, another 5 kamote, naku 5 na yung 5 kamote. Ilan na ba? Ilan na yung countdown na si kamote? 5 na! 5 na! Wipe out! Chantel, Pinas lang malakas! Nakita natin yan! Cheer na yung mga kabayan natin dito sa Amazon Arena. Mukhang Endables ba? Kaso nagkaroon ng minion wave, nabuhay na rin mga players dito ng side ng SRG. Pero kinagandaan nakasira tayo ng inhibitor turret. Huwag nang habulin kung ako dito SRG. Pag humabol kasi parang delikado sa kanila. Parang tagilitin yung feeling ko. Dapat hindi rin maglalim yung Falcon sa AP Bren. Feeling ko disiplina eh. Oo. Disiplinang Pinoy. Kumbaga, ayan na, disiplina muna guys. Tama yan. Hindi ko kailangan nila agawin yung purple buff talaga ni si Kais. Kaso parang delikado din, medyo masikip din kasi yung pwesto eh. 10 seconds ha, alam to ng SRG. Nako, may Winter Crown, Chantel. Kasi Stormy. Yung Winter Crown may tinatawag dyan eh. Pag yung biglang hindi mo napatingin yung item kung may Winter Crown ba. Magugulat ka na, ay, naging yellow boss. Yung yellow, may Winter Crown reveal. Tignan natin kung magagamit to ni Stormy. Kailangan mag-iingat dito ng F-Cup. Ano na rin, hindi na rin kinuha dito ng SRG yung buff nung Ling. So parang talagang ang pinakagusto na nang gawin is magbigay ng space kay si Kais if ever doon sa Lord Steel. Ay, speaking of Lord Steel, isa din sa magaling mag-Lord Steel dito sa ating liga is si Kais. Si Kais din eh, Ling din siya. Alam mo naman kapag nag-Tempest of Blades ka, retry combo na yun eh. Oo nga eh. So kailangan maging worrisome dito ng Falcon sa AP Bren. Wala silang masyadong, actually nabasag nila yung 2 torre, but it's not enough to end the game. So let's see kung makakapita sila dito kasi kaya na mag-survive ng SRG eh. Okay, pasok ngayon, si Flap TZ, ang babanatan, si Yams kayo naharap, may immortality ang 2. Poke lang muna to. Kailangan muna nating huminga dito, Chantel. Parang kahit ako kinakabahan, feeling ko i-go eh. Kabadong-kabado na rin ako eh. Kaya kailangan dito yung mga players, kung tayo kinakabahan, for sure, hindi sila kinakabahan. Oo, matik yan. Kailangan lang dito yung pagpulso nila kung mag-go ba yung kalaban nila, yan yung pinaka-importante. Kasi pa nagkamali ka ng setup play, alam mo na, talaga itong dalawang teams na to, kilala na nagbibigay pa nagkaroon ng error sa pagpasok. Seal coming in. Yams, Shatter, nilabas dito kay Flap TZ. Si Flapito! Ay, si Flapito! Sino kinagat mo? Si Innocent! At nako nangyari si Innocent! Wala munang chewing gum! At ngayon, nandito na si Sigis. Sigis pa pala si Keltis. Pero nakapag-out si Keltis. Meanwhile, in the top lane, ang idol ng mga kids! Walang makakauwi! Walang makakauwi! Actually, nakauwi si Stormy kasi naman, Angela lang yan. Nandiyan lang naman talaga yan. Pero pinalaban natin niya yung Angela. Pero tapos ang laban!
na segwayhan ng Falcons AB Brent sa game number 1. That's why he's the GOAT! The GOAT! Wait. Teka lang, parang hindi pa tayo. Woo! Inhale! Exhale! Kayo naman! Pinasaya lang ng konti! Welcome to the Grand Finals. That is just game number 1. Oh my Lord! Hindi Ito ako- na